Eto, sa usaping legal natin na ngayong araw pinagtibay ng International Criminal Court o ICC ang jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na desisyon ng pre-trial chamber, sinabi nito na may jurisdiction ang ICC sa mga krimen na nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Kasalukuyang nahaharap si dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, October 25, 2025, ano ang reaksyon mo sa pagkumpirma ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Ito, ulitin lamang ho natin ha. Ano ang reaksyon mo sa pagkumpirma ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin niya, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga rin, Danny. Attorney, ito pinagtibay ho ng ICC yung jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ano ho yung ibig sabihin nito at ano yung implikasyon nito sa kaso ng dating Pangulo? Well, ito yung lagi na naman namin sinasabi na ang hirap i-deny. Ang jurisdiction ng ICC ay in place simula nung pinirmahan yung treaty at kumbaga kaya nga kinailangang mag-withdraw. Ibig sabihin sa panahon na valid yung treaty o yung usapan tungkol sa pagpapanagot sa mga naggumawa ng crimes against humanity, crimes of aggression, genocide at war crimes. Limitado lang naman yan eh. Nagbigay tayo ng kapangyarihan sa International Criminal Court na litisin yung ganong kaso kung nangyari sa panahon na miyembro tayo. Ngayong malinaw na malinaw yan at partikular sa kaso ni Duterte dahil na-trigger o pumasok ang jurisdiction nung kumbaga, yung kanilang exercise of jurisdiction ng panahon na yan, tuloy na tuloy ang kaso ni Duterte. Maliban of course sa may bago siyang tanong na kumbaga, unang tanong, meron ba kapangyarihan ng korte? Yes. Ang sabi niya ngayon, naku, parang hindi na ako okay. Kaya yun na lang yung natitirang balakid sa pagpapatuloy at pagharap natin sa confirmation of charges hearing. Alright, attorney, para dun ho sa mga hindi masyadong familiar ho dito sa batas, no, dito sa ICC, sa international law, may nagsasabi, bakit ho dinedecide ng ICC yung sarili nitong jurisdiction? Hindi mo ba syempre bias daw ho sila na mayroon silang jurisdiction, etc.? Well, sa totoo, maski yung mga korte dito kailangan din nilang harapin yan. Isa sa mga unang question o unang kakalabanin, kumbaga, ng sino man na agrabyado yung jurisdiction ng court. Siguro hindi lang ganun ka laking issue, pero sa korte, laging tinatanong yan, tinatanggap nyo ba o okay na ba kayo sa jurisdiction ng court? Kasi pwede mo pang tablahin. Yung jurisdiction kasi ng court minsan, mali pala. Depende, kunyari sa regional trial court or municipal trial court or metropolitan trial court. Minsan, hindi pala sa MTC kundi dapat sa RTC. Yung mga kasong yun nadidismiss at sasabihin na i-refile nyo sa kabila kasi importante yung jurisdiction kasi kapangyarihan yun. Sa ICC dahil core yun, malimit yung akusado o yung suspect ay yan yung unang titibagin kasi kung walang jurisdiction ng ICC, walang kaso, wala pang investigasyon. Sa ngayon kasi ang hinaharap ng Pilipinas, may kaso kay Duterte tapos may investigasyon sa war on drugs. Kaya, dito sa jurisdiction issue, lagit-lagi hinahanap o tinatanong dun sa judges ng ICC, ano nga ba? Kung tanong yan na may bias naman yan at sasabihin nila na, syempre may jurisdiction yung ICC. Wala silang compulsion to say so.
ang pinaka-importante para sa judges ay tingnan yung Rome Statute at i-interpret yon. But I would agree, parang bihirang-bihira na kumbaga lumalampas dun sa jurisdiction. Kasi naman, masusiring tinitingnan nung nagsasampa ng kaso. So yan yung Office of the Prosecutor, kung hanggang saan lang ang hangganan ng kanyang kumbaga authority. Kumbaga simulat sa poll, yung pagkakasampa ng kaso, limitado na. O, for example, yung Palestine. Medyo mas komplikado kasi sa kanila. Tinanong dun sa judges nila, yung Palestine ba ay parte ng ICC samantalang hindi naman siya bansa? Mahaba ang paliwanagan hanggang sinabi, well, we recognize it as a territory, as a country, at tinanggap nila yung jurisdiction ng ICC. Ayon yun dun sa Rome Statute. O ano pang tanong nyo? Time. O, naging issue din sa atin yan. Time period. Dun sa Palestine, medyo naging malinaw naman yon. Starting 2013 ay issue na yon or tinatalakay ng ICC yung mga issue. Bagaman, way earlier pa yung mga naganap. Okay? Actually, in a way, limitation nga din to ng ICC eh. Kasi katulad ng sa kaso natin, sa Palestine, before 2013, ang dami pang nangyari, di ba? Sinauna pa yung issue nila. Sa Pilipinas, kailan ba nagsimula ang patayan sa Davao? 1990s. Pero nilimitahan na mismo ng prosecutor yung kumbaga kaso nila at sinimulan or ang limit ng kanilang investigation ay 2011 hanggang 2019 na umexit ng ICC. They're very, very conscious about that. All right, attorney, and also can we consider this as a landmark decision? Kasi of course, ang sinasabi ng mga kritiko, wala na tayo doon sa ICC, umalis na tayo doon nagsimula yung investigation din judicial on drugs. Kaya lang dito, sinabi pa rin ng ICC that we still have jurisdiction kahit wala na kayo, hindi na kayo state party. So ano ho yung masasabi ho niyo doon? I would say landmark kasi dalawa pa lang naman yung nag-withdraw eh. Yung unang nag-withdraw, yung Burundi, walang masyadong issue. Yung sa atin, yun yung nagbunga pa ng case o ng may nahuli. Sa Burundi, wala eh, kaya wala nang nag-contest. Kaya dito sa atin, yung unang pagkakataon na may akusado of a withdrawn state. In fact, very, ano ba, parang very bittersweet na yung tao na nag-authorize na mag-withdraw, siya mismo yung nakakaharap sa kaso. Kasi alam naman natin yung intensyon ni Duterte para mag-withdraw. At actually, dinideny nila to, no? Sabi ipasok ko na, sabi nung Foreign Affairs Secretary ba noon, si Teodoro Locsin, sabi niya, siya lang daw ang nag-withdraw sa Pilipinas, sa ICC. Contrary naman, may nakita tayong 15-page position paper na pirmado ni Rodrigo Duterte or siya yung di umano nagsulat na ina-argue na walang jurisdiction ng ICC. Si Duterte mismo ang nag-authorize na mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. At siya ngayon ang nahaharap. Kaya parang, ano ba, bittersweet, ironic, ano bang matatawag nun? Yung issue ng pag-alis ay inaabangan ng marami. Dahil maraming nakaabang na gustong umalis na rin ng ICC. Pero sa ganitong desisyon, signal ito na una, kahit umalis ka, kapag may nangyari or ginawang krimen, na particular, yung nabanggit ko kanina, yung 4 na krimen sa lugar mo, covered pa rin yan at pwedeng imbestigahan ng ICC. At pangalawa, kahit umalis ka na, meron pa rin continuing obligation yung bansa mo. Kasi dati kayong kabahagi ng ICC. Ayan, malinaw ho yan, Attorney Conti, na meron pa rin jurisdiction kahit umalis ka na doon sa mga crimes no, na nangyari during the time na kayo ay member pa. Attorney Conti, maaari pa ho ba maghain ng motion for consideration itong kampo ni dating Pangulo para ho ma-reconsider itong decision ho na ito? At ito daw ay ihahain or naihain na nila. Yung appeal nila ay tutungtong sa parang Supreme Court ng ICC, yung appeals chamber. Dito, I would say, mas, kumbaga, di ba sa atin sa Pilipinas, ang mga landmark cases naman talaga, or landmark decisions, ay Supreme Court ang nagsasabi. Yung final, in a way, decision of the appeals chamber
will be cited in other cases. Pero sa kaso natin mismo, itong desisyon ng pretrial chamber ay magbibigay daan na para magtuloy-tuloy ang pagpapatuloy ng investigasyon, pag-focus nila doon sa remaining issue, which is the fitness to stand trial of Duterte, dun sa kaso ni Duterte. And sabi ko na nga, mukhang pwede nang mag-green light ito sa dagdag na warrant of arrest. Alright, attorney, ito going to the fitness to stand trial, no? Pinag-utos na ho ng ICC ang medical examination o pagsusuri sa dating pangulo ng medical experts. Meron ho bang resulta? Do you know that may resulta na ho ba dito sa examination ho na ito? Sa Halloween, lalabas ang resulta. They are due to submit the reports, these 3 experts, on October 31, 2025. Ang comments ng lahat ng partido, including the defense, kasi independent experts to, first time din nilang makikita. November 5 ang deadline ng comments nila. Inaasahan namin na kumbaga hindi ganun ka pasabog yung report. Kasi sabi nga namin, sa punto de vista ng mga biktima na nakikinig at nagmo-monitor sa mga Duterte na bumibisita, ang ano namin, estable ang kondisyon at okay siya. Kaya wala kaming nakikitang pasabog na tipong sa totoo, hindi namin in-expect na unfit to stand trial siya. Alright, attorney, and October 31, naabangan ho natin yan na. Pero kung sakasakali ho, in the remote possibility ho siguro, no, na sabihin ho ng medical experts na hindi siya fit to stand trial, ano na ho yung mangyayari sa kanyang kaso? Yung kaso niya ay, in a sense, ma-archive, hindi madi-dismiss. Dahil ang isang taong ito ay, kumbaga, accused of crimes against humanity. Matinding kaso ito. Hindi ka naman basta-basta pakakawalan sa general public. Lalo na kung ulyanin ka, makakalimutin o, kumbaga, may problema. Ang sinasabi kasi nila, problema ito sa mental capacity sa ngayon. Kaya, should be institutionalized if necessary. When we say that he could be brought to a hospital, to a facility, parang yung mga care homes. Nung nagtingin nga ako, meron kasing tinatawag na equivalence of care. Kung ano ang ibinibigay sa mga tao sa labas, yun din yung ibibigay sa mga detenido. So mukhang logical naman at makakaya ng Netherlands sa kanilang budget kasi hindi yan ang nangyayari, di ba? Sa Pilipinas. Yung mga nakakulong usually deprived ng healthcare. Actually, nasa labas din pala. So, yung equivalence of care, kung anong kayang ibigay sa mga regular na mamamayan, ibibigay din sa mga nasa loob. Sa Dutch territory, meron silang tinatawag na dementia villages. Ang punto kasi nila doon sa pag-alaga sa mga matatanda ay dapat as unobtrusive as possible. Yung walang masyadong abala. As much as possible nga sa bahay. Wala namang bahay si Duterte sa The Hague. Kaya ang nakikita namin, posibleng dalhin siya sa care home. Kaya lang, kumbaga disruptive in a sense yun. Kasi ito yung nakikita natin sa TV, yung parang dinala talaga sa may sariling kwarto lang, para kang nakakulong din halos. Pero yung dementia villages, aralin ko pa nga ito ay parang nakatira ka rin sa sarili mong bahay, apartment, sa isang flat, tapos meron lang titingin-tingin sa'yo. Marami kayo dun sa village, pero mas holistic ang itsurahan kesa sa yung sa isang kwarto ka lang nakakonfine. Kaya sabi namin, baka ito ang pwedeng i-offer kung sakaling may problema na talaga sa pag-alala, sa utak, si Duterte. So, and we are saying, attorney, na archived yung case, tapos since yung dementia is permanent, no, hanggang maging kamatayan na ho, no, so we expect na talagang hindi na makakabalik ang dating pangulo dito sa bansa kung sakaling mangyari ho yun. Ay, naku, hindi pa babalikin yan. Naging naging parang queue
O, di ba, naging parang nakita na natin na sinabi doon sa interim release na ang pag-uwi niya sa Pilipinas ay hindi maaari, kahit nga ano lang pansamantala, dahil nandito pa yung mga kamag-anak niya na nasa posisyon, siya mismo posibleng nasa posisyon. Kasi tandaan natin, elected mayor siya ng Davao. May hinihintay nga lang na 6 months. Ito yung pinag-aawayan, hindi pa siya naka-oath. Paano siya mag-oath and so forth? He has to take the oath within 6 months. At yan ay papatak ng December 30. So kung makalabas siya at makauwi ng Pilipinas, makapag-oath, mayor pa siya ng Davao. 'Di ba? Wala pang, in a sense, vacancy kasi he was qualified to be mayor. In any sense, sabi ng ICC, yung kapangyarihan niya, yung rekurso niya, at yung pera niya, di ba, ay maaring mag-lead, maaring magbigay daan para, one, mag-disrupt ng proceedings. Hindi na yan uuwi or pakialaman ang mga witnesses, victims, at iba pang mga kabahagi. Pwede silang mag-intimidate ng mga tao at kumbaga, ang entirety, he will impair the proceedings. Kaya yung pag-uwi niya, may 5% chance na lamang. Alright, attorney, ito you mentioned kanina yung mga additional warrant of arrest, no? May update na ho ba tayo sa mga posibleng kaso ng ibang mga personalidad sa drug war, gaya ho ni Senator Bato de la Rosa? Naku, wala pa. Kaya okay lang naman sa amin kasi sa bahagi nga ng biktima, wala naman kaming role sa pag-implement ng warrant. Yung style, dalawa yan Sa nakita natin recently, pwedeng so public, pero wala namang nahuli. Putin, Netanyahu, in-announce na lang yung warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, si Netanyahu nakapag-address pa ng UN General Assembly. Or, na nangyari sa atin, secret, tapos bigla na lang hulihan. Kung sa amin, parang mas gusto namin yung pangalawa para merong resulta. Yung warrant of arrest naman, sabi din namin ay more or less, hindi naman na natin kailangang makita o maintindihan dahil lalo na yung mga susunod na akusado, obvious at maaari na nating makita ang kanilang role sa pamamagitan ng mga dokumento na sinampan na kay Duterte. Yung document containing the charges at yung pre-confirmation brief. Itong dalawang dokumento na ito ay naglalaman ng bakit nga ba kinakasuhan si Duterte. May mention na doon nung mga iba pa. Kaya kumbaga wala nang gulatan ito at alam ko na parte ng due process na makikita nung akusado o nung suspect yung warrant niya. Siya ang unang makakakita dapat ng warrant. In a sense, before the general public, makikita niya, mababasa niya dapat yun. So, sa tingin niyo ho, malapit na hong ilabas itong mga warrant of arrest tulad kay Senator De La Rosa? Oo, talagang kung ako sa prosecution, medyo wala na. Kasi, again, magkahiwalay ang legal team ng prosecution at ng victims. Yung prosecution, halos wala nang inaasikaso, nakapagsubmit sila ng ebidensya, kumbaga, parang ready for trial na sila. Ngayong magbe-break, Christmas break, parang mapapaisip yata ako, ano kaya pwede pang gawin? Kaya ako, napapanahon talaga na mag-issue na rin ng warrant of arrest laban dun sa iba. Alright. Ito pala yung usapin, kung mai-implement ba. Kaya malaki pa rin ang pag-rely nila sa national government kasi sa PNP or sa NBI, papatak yung responsibilidad na i-implement yan. Matitingnan ho natin kung talagang makikipagtulungan uli ang ating gobyerno dito sa ICC. Panghuli na lamang po, Attorney Conti, no? Ano ho yung mensahe niyo ho sa mga biktima ng war on drugs na nag-aabang ho sa magiging resulta ng kasong ito? Ilang taon po nating hinintay ito, kapit lang dahil ilang buwan na lang to. Para po magkaroon ng kalinawan kung magtutuloy ba ang trial o hindi, kailan ang schedule ng trial, pasensya na, pero tingin ko baka sa susunod na taon pa. Pero ano ba naman ang ilang buwan kumpara sa mahigit 8 taon na hinintay natin na magkaroon ng hustisya.
ang buong prosesong ito ay posibleng umabot ng 10 years maximum. Kaya yung paghahanda po natin ay hindi lang pang ngayon, kundi pang 10 years forward. Kaya po sana konting pasensya at konting pag-unawa pa. Maraming salamat ho sa inyong oras as always, Attorney Aconti. Mabuhay po kayo.